So ayan mga ka-e-bike, meron akong share lang sa inyo. Magbubukas ako ngayon ng gearbox. Mag-overhaul tayo ng grid box. So ayan, natanggal ko na siya. Hindi ko na napakita sa inyo. So gamit lang tayo ng thinner. Actually yung thinner naman nila ngayon hindi na gas na lang ito eh. So ito lang gamitin ko na pang linis dahil Holy Week ngayon, karoon ng konting time. So ito, meron tayong content. Basically ayos pa naman yung mga niya, mga oil seal, pero may mabibilan siguro. Palitan ko na lang din ito. Basic lang naman to mga ka-e-bike. Share ko lang sa inyo kahit itong lagayan. Ayan, tapos baklas. Yung seal gagamitin natin dito na lang mga e-bike. Gagamitin natin dito na lang, gasket maker na lang gagamitin natin mamaya. So basically yan lang ang laman niya. So dalawang gear. Ito yung pinaka differential niya, differential gear. Ang marami bearing. Yan. So ito kasi yung ito yung nagdadala eh. Ito nakaganyan, di ba? So itong gear na to, ito yung nakadirekta sa motor. So nakakabit siya rito. Yan. Ganyan. So may chance na kahit magbabalik. Tapos ito sa loob meron tong meron tong free wheel. Meron to sa loob. Meron ayan, kung naririnig nyo siguro, magaspang na. Meron din siya sa loob. So ito ang nagdadala kung paano yung differential pag nakatigil dito sa kabila, pero ito umaandar pa rin, or pwedeng magkabilaan. Yan ito yung mekanismo rito sa loob ang nagdadala. So basically yan lang. Yung mga bearing niya so far goods pa. Yan. Tapos yung oil seal niya magod. Di naman to siguro natuyuan siya ng langis, pero so lilinisan lang natin yung mga umido. Yan. Makapal na yung naiwan. Linisan lang natin. Tapos eto, checkin natin yung loob. So ayan mga ka-e-bike, bigyan pa ako ng problema sa tornilyo na to, nabilog na ng tuluyan. So ayan, tinala ko muna sa pinaweldingan ko, nilagyan ko ng tenga para mabuksan. So ayan. Tapos ang sa mapa, dahil Huwebes Santo na ngayon, sarado na yung mga hardware. So Sabado na siguro makakabili ako ng ganitong pero malamang papalitan ko na lahat to ng stainless na allen. So ayan lang. Bali yan, bukas na siya.
ka-e-bike. So basically yan, ganyan lang ang laman niya. Yan. Ang concept ng differential ng sakyan halos ganun din. Ang pinagkaiba. Parehas lang. So ito yung gear na to. Ito yung nakakabit sa axle. Iikot nito sa pamamagitan itong gear na to naka-fix. So floating lang itong dalawang gear na to. Pag ikot nito, sasama siya. Pero dahil floating ito, yan o. Floating siya. So kahit tumigil yung kabila, pwede. Yan o. Baliktaran siya. So, ganyan mga ka-e-bike. Mapansin nyo yung mga tornilyo dito lang lumusot sa gilid. Nakalock dun sa ilalim. Okay. So, umpisa na tayong maglinis nitong natin mga ka-e-bike. Kaya lang ha. I-prepare ko lang yung inabutan na ako ng araw dahil sa pagpo-welding. Buti na nga lang bukas yung weldingan. Balikan kayo ulit mga ka-e-bike. So ayan, mga ka-e-bike, gagamitin lang natin is gas. Gamit lang tayo ng gas, tapos brush. So far okay naman siya, walang problema itong banda rito. Yung cover ng gear na to. So mamaya banlawan natin yan. Most probable nito pinasok to ng tubig. Kaya ganito ang kulay ng bukod pa dun sa naupod na nga yung metal. Kaya nagkaganito. Ganyan lang siya mga ka-e-bike. Ito yung ibabaw, di ba? Ganyan lang siya nakakabit. Itong dadala para ma-fix siya rito. Itong dalawang na to. Yan. Ito to. Yan ang nakaipit. Para maglaro siyang ganun. So bali meron yan siyang rito ito yung pinaka-shafting. Ito na siguro yung mga actually na to yung rebaba nung naupod na gear. Sige boss. Ano ba yan? Malaki ba? Ipit mo lang dyan. Sige, salamat ha. Itong pwesto na to sa gitna, pwede ito magkabaliktad, wala ang problema kasi pares lang siya Kailang huwag nyo mawala itong spacer na to, yan wala mabibili nito. Saktong sakto lang yan, lang to wala pang 1mm ang sukat niyan Kaya dito ko na hinawakan para hindi na mahulog tong washer dyan sa baba kasi minsan nakakalimutan ko
So ito pang ilalim kasi ito yung may thread eh. So hindi ka rin magkakabaliktad. Ito meron din tong spacer na manipis dito. Yan o. So, mamaya babanlawan ko pa to. So, mamaya ko na lang siya pupunasan. Yes lang muna natin yung mas mga bubu. Ito, mapansin nyo, parehong-pareho rin to. So, wala kang problema rito kahit magkabaliktad. Parehong-pareho, yung kabilaan nito mukha. Dito nakalagay ito, dito nakalagay. So, yung mga maliliit na butas na yan, para sa tornilyo yan, lumusot sa ilalim. So far okay naman yung mga gears, wala namang bungi. Tanggalin ko lang muna yung mga nakakabit dito, pero babanlawan ko ito ng tubig. Tapos bubugahan na lang ng hangin para siguradong matanggal yung tubig. O kaya pwede namang hindi natubigan, bali itong likod lang na lilinisin ng tubig. Pero ito maraming so malamang tutubigan ko to para lang umangat lang muna. Ayan, nakadikit, kaya ginas ko muna. So ginagawa ko panlinis, gas lang to mga ka-e-bike. Yung paint thinner nila ngayon gas na lang eh. Huwag lang lacquer, matapang sira yung mga rubber seal ng bearing, tsaka yung oil seal. Yung oil seal. So basically ganyan lang mga ka-e-bike. Tutuloy ko pa to, babanlawan ko yan, tapos gagamitin ko mamaya pambanlaw ulit. Aanin ko to ng tubig, lilinisin ko ng tubig, tapos sprayan ng hangin, tapos tatanggalin ko tong itong mga rubber seal na to para ma-check yung yung bearing kung may lubricant pa. Actually ito medyo maingay na to.
Posible palitan ko na rin siguro to, medyo maingay na. Ito maganda pa. Ito siguro isa sa to siya nagkukos ng ingay eh. Yan o. Oo, naririnig nyo. Yan o. Magaspang na yung tunog. Although maganda pa yung ikot niya, pero magaspang na yung tunog. Subukan ko kung makukuha sa grasa. Pag hindi, papalitan na to. Okay, so yun lang mga ka-e-bike. Balihan ko ulit kayo mamaya. So ayan, welcome back mga ka-e-bike. Hangin na tayo. Banlaw. Init na, grabe. Banlaw na tayo. Init. So ayan mga ka-e-bike, napunasan at lahat. Simbolin natin to. To since kulang na ng isa, papalitan ko lahat ng stainless. Kung makakabili ako ng ganito ng stainless, papalitan ko yan. So yan lang mga ka-e-bike, buuin na natin ulit. Lagay lang natin yun. Yan, kalang lang sa dyan. Tapos itatapat lang natin sa butas yung mga yan. Kita nyo yung mga butas para sa tornilyoan. Tapat lang natin. Tapos ganoon din ito. Para hindi na siya mag-ingay. Babara natin ito ng langis sa loob. Para hindi masyadong maingay. Okay, so ayos na ito mga ka-e-bike. Susunod natin yung casing. Okay, wala ko kayo ulit. So ayan mga ka-e-bike. Ito yung cover. So bali tinanggal ko yung rubber seal ng mga bearing. Kasi lalagyan ko ulit ng grasa. Pero syempre bago natin gagrasahan ulit, manlawan muna natin. Tapos yan, assemble na ulit. Pero yun nga, madidelay kasi dahil dito isang tornilyo. So yun, balihan ko na lang kayo ulit. Kasi Sabado pa ako makabili ng tornilyo kasi bukas Friday. Usually pag Biyernes Santo, wala talaga, halos lahat sarado. Ayun nga pala, para lang sa kalaman ng iba, para yung iba kung gusto magbukas bago pa buksan makabili ng bearing. Ang number nga pala nito, tulad nitong itong malaki is ayan, sesya na kayo, gamitin ko ng maglipang glass, medyo malabo na mata ko. 6006. Itong sa malaki 6006 2RS. So ito rubber seal. Tapos itong dito sa gitna, itong dalawa na ito, parehas ng size nito 6201 RS. 6201 RS. Parehas itong dalawa. Yung dalawa, parehas ang size nito. So ito lang yung naiba. Okay? Yan kung naririnig nyo mga ka-e-bike, sobrang ingay na nito. Ito medyo glolokon, maganit na nga rin to So most probably papalitan na tong lahat. So grabe na talaga ingay nito Kahit sa kabila, sobrang ingay na. So yun, balikan ko lang kayo kung siguro sa Sabado na rin makakabili ako ng bearing nito. Okay? So yun, to be continued mga ka-e-bike. Dagdag ko lang pala mga ka-e-bike. Itong dito, yung sa main,
double bearing nga pala ito, nakalimutan ko banggitin. Ito may bearing pa ito sa loob. Ito kasi yung para dun sa gear. Kasi itong bearing na to para sa axle to eh. Yan, 6004RS to eh, yung nasa loob. So, di ba may gear dito yung malaki, dito lang yon, itong nagpapaikot sa kanya. Dito siya pala nakaupo, umiikot to. Ito naman, di ba may spline yung axle, dito yung nakaupo. So ito yung humahawak sa kanya na umiikot. Ito 6004 ito. Itong nasa ibabaw 6006. Okay? So yun lang mga ka-e-bike, dinagdag ko lang. So most probably ito lalagyan ko lang, binabala ko either lalagyan ko to ng grasa, ibabalik ko yung cover, or iiwan ko na lang tong bukas para pasukin na lang to ng langis. Kasi medyo papalitan to lahat, malaki-laking gastos pala eh. Medyo titipid yung kliyente natin. Pero pwede pa naman to, good pa naman to, pati yung mga oil seal nya good pa eh. So ito, pagkabit ko nito, lalagyan ko na lang to ng gasket maker. Ito. Okay, so inintay ko na lang yung axle. Medyo hindi po nakakabili kasi nga yung axle nito ano na eh. Naupod nga yung ano, di ba? Yan ang problema natin, naupod yung ano. Although ito, kumakapit pa ito, itong kalahati, kumakapit pa ito doon sa spline eh. Actually, yung spline na kinakapitan nito, medyo may tama na nga rin yung spline nitong ano. Yung spline nitong gear. Hindi lang masyado maabot ng ano eh, ng camera eh. Hindi na makita masyado. Pero may mga ano na yan, mararamdaman mo pag hinawakan mo gano'n, may mga tama na siya. Dahil nga naupod dito eh. Yan. Kaya naman ito nasira. Ang naging dahilan nito mga ka-e-bike, kaya ito nasira. Unang nasira itong ano, bearing nito. Nung nasira itong bearing nito, umaalog na ito, nabubunot-bunot. Kasi nabasag, di ba naalala nyo, naiwan yung ano rito, yung ring ng bearing. Nabubunot-bunot, kaya i-maintenance nyo lagi yung ano nyo, papacheck nyo. Pag nagpa-check kayo ng ano, nagpa-check kayo ng brake pad or brake shoe, checkin din naman ng technician yung bearing, sisilipin yun. Makikita. Kasi pag binunot yung shoe, makikita na yung bearing eh. Pa-maintenance kayo kahit every 3 months or every 6 months, lalo na pag tag-ulan. Kasi marami na akong experience dito. May nakita pa nga ako sa kalsada mismo, nabunot yung axle na to eh. Bumagsak yung e-bike niya, tumatakbong ganun, biglang gumanon kasi nabasag, nahugot na ito. Ito, kaya ito nasira. Kasi nasira na itong bearing, hindi nila pinapansin. Ito, gumagalaw na ito ngayon. Kaya naupod siya, lumilihis dun sa spline. Yan. Kaya naupod yan kasi umurong eh. Pero tinan mo, ito dito hindi ayos pa yung banda rito. So kung ilalagay mo yan dito, ito yung kinalalagyan niya eh. Pumapasok pa yan, kumakagat pa sana yan eh. Yan oh. Kumakagat pa siya. Alam, malaki ang possibility na to na pwedeng mag-ano na to eh. I-skip. Tatalon na siya eh. Naka-problema to. Kaya talagang kailangan. Medyo nahirapan lang ako nang maghanap ng itong pyesa na to kasi nabutan na ako ng Holy Week eh. Bukas Friday na, Biyernes Santo na, so wala. Kung order naman ako sa ano online, karamihan China, so matagal din. May nakita na akong orderan dito, kaya lang sarado sila ngayong Holy Week, baka Sabado na ulit. Okay, so yun, dinagdag ko lang, additional information lang yung second bearing dito sa loob. So yun lang mga ka-e-bike, balik na lang ulit pag na ano na to, pag na-resolve ko na tong problema dito. Kasi papalitan ko rin yung bearing. Yung bearing naman ito 6205 para dito. Ayun o, yung tinanggal ko na yung sa isa. Ayan, ganito, 6205 to. Ito yung sa isa na iwan dito. Ayan, nadurog yan eh. Kaya nga tinan mo to, may kain na rin eh. Hirap patanggalin yan. Hirap yung tinanggal ko dito, sininsil ko yun para mailabas ko yun. Although hindi naman ito magagamit, pwedeng grinder rin na, kaya lang inano ko na, sininsil ko lang para mailabas. Kasi kung wala talaga nung una, bala ko ipapamachine shop ko, kaya lang yung banda rito, nag-ikot na ako ng machine shop dito sa amin, walang may gustong tumanggap. Okay, so yun lang mga ka-e-bike, balik na lang ulit ako. Ayan mga ka-e-bike, naputo kanina.
Ayan, mga ka-e-bike, ayos na. Kakabit na natin yung sa arm differential sa axle, saka yung cover ng axle, tapos salpak na natin. Okay.